Noy tanda niyo pa ba nung bata tayo? Yung tipong ang playground natin ay yung kama ng mga magulang natin. Talon dito, tumbling doon, cartwheel na muntik nang makabasag ng vase. Piling natin mga aastig na tayong gymnast. Ayos, di ba? Pero eto ang maluplet. May isang bata doon din nagsimula sa panonood ng mga gymnast sa TV. Tapos ginagaya niya. Pero hindi siya tumigil sa kama. Hindi siya tumigil sa paglalaro. Yung batang yun, kinuha niya yung paglalaro, ginawa niyang seryoso. Sobrang seryoso na ngayon, pangalang-pangalan niya kilala sa buong mundo. Ang pangalan niya, Carlos Edriel Yulo. At ang tanong ng lahat, paano? Paano naging world class ang isang batang Pinoy na galing lang sa simpleng pamilya sa Leverisa, Malate? Anyari bes? Simulan na natin! Ang kwento ni Kaloy hindi nagsimula sa isang magarmong gym na may aircon at kompletong equipment. Nagsimula ito sa isang parke. Oo, sa public parke. Yung lolo niya, si Rodrigo Frisco, nakita niya tong apo niya. Grabe yung liksi. Akyat dito, talon doon, parang may built-in na spring sa paa. Sabi ng lolo niya, teka, parang may ibubuga tong batang to. So, dinala niya si Kaloy sa Gymnastics Association of the Philippines or JAP, doon sa Rizal Memorial Sports Complex. 6 na taon pa lang si Kaloy noon. 6! Karamihan sa atin nung 6 na taon, problema natin kung paano manalo sa Tex o Pico. Si Kaloy, ang problema niya kung paano iperpekto yung handstand niya. At dito na pumasok yung sakripisyo. Gets mo? Hindi sila mayaman. Ang tatay niya, dating dispatcher ng jeep. Ang nanay naman, nasa bahay lang. So, yung perang pang-training, pang-pamasahe, pang-pagkain, pinagkakasya lang. May mga araw na 2 beses lang daw sila kumain sa isang araw para lang may pambayad sa training ni Kaloy. Grabe, di ba? Yung buong pamilya nag-invest sa pangarap ng isang maliit na bata. Parang eksena sa pelikula, pero totoong buhay to mga chongsong. Pero kahit anong galing mo, kung hanggang dito ka lang, may limit. Kailangan mo ng mas matinding training, mas magandang equipment, mas world-class na sistema. Dito na pumasok ang isang Japanese coach na nagngangalang Munehiro Kogimiya. Nakita niya si Kaloy, nakita niya yung apoy, yung potential, yung sinasabi nilang once-in-a-generation talent. At binigyan siya ng offer na parang hindi totoo. Magte-training sa Japan under a scholarship. Para sa isang teenager na galing sa Malate, ang Japan parang ibang planeta. Pero para kay Kaloy at sa pamilya niya, ito na yun. Ito na yung akyat sa next level. So, nag-impake siya. Sa edad na 16, lumipad siya papuntang Tokyo. Mag-isa. Walang pamilya, walang kaibigan, hindi marunong mag-Japanese. Ang baon lang niya, pangarap at lakas ng loob na mas matibay pa sa bakal. Katakot? Pagdating ni Kaloy sa Japan, dito na nagsimula ang totoong laban. Akala mo, yung hirap nasa Pilipinas pa lang. Bes, warm up lang pala yon. Ang training culture sa Japan, ibang-iba. Dito, kung pagod ka, pwede kang mag-break. Doon, pagod is just a word. Disiplina, repetition, precision. Ulit-ulitin mo yung isang galaw libu-libong beses hanggang sa maging kasing natural na lang ng paghinga. Ako siguro, iiyak na lang sa isang sulok. At hindi lang yan, dumating yung mga injury. Sa gymnastics, kaibigan mo ang injury. Isang maling landing, isang maling ikot, wasak. Nagkaroon siya ng injury sa paa, sa balikat. May mga pagkakataon na gusto na niyang sumuko. Tinawagan niya yung nanay niya. Umiiyak. Sabi niya, "Ma, hindi ko na yata kaya. Uuwi na lang ako." Pero dito mo makikita yung tibay ng isang champion. Hindi sa dami ng medalya, kundi sa kung paano siya bumangon pagkatapos madapa. Yung sistema ng Japan, tinuruan siyang maging makina.
Pero yung puso niyang Pinoy, yun ang nagbigay sa kanya ng gasolina para hindi sumuko. Naging consistent siya. Hindi siya yung tipong magaling lang pag may hype o pag may camera. Magaling siya kasi araw-araw ginagawa niya yung dapat gawin. May gana man siya o wala. He just shows up and does the work. Gets mo? Hindi magic. Trabaho. At yung trabahong yun, nagbunga. Unti-unti, nagsimula siyang manalo sa mga international competitions. Junior levels pa lang, namamayagpag na. Tapos, dumating yung 2018 World Championships, bronze medal sa floor exercise. Teka lang, isang Pinoy nanalo sa World Championships ng gymnastics? Parang may glitch sa Matrix. Hindi pa tapos. Fast forward to 2019, Stuttgart, Germany. World Championships ulit. Floor exercise finals. Buong Pilipinas nakatutok. Huminga siya ng malalim, tumakbo, tumalon, umikot sa ere na parang wala siyang buto sa katawan. At pagpag-landing niya, bam! Perfect! Halos hindi gumalaw, nakatayo, taas ang kamay. At nung lumabas yung score, champion! Carlos Yulo is the world champion! Unang Pilipino, Southeast Asian male. History! Kaboom! Wasak ang record books! Yung batang tatalon-talon lang dati sa kama, hari na ng mundo. Ang panalo ni Carlo, hindi lang panalo para sa sarili niya. Panalo to para sa buong Pilipinas. At dito natin makikita yung tunayang epekto ng kwento niya. Una, naging role model siya. Bigla, lahat ng bata gustong maging Carlo Yulo. Pinatunayan niya na hindi hadlang ang height. Siya na yata ang walking definition ng small but terrible. Sa isang bansang mahilig sa basketball kung saan tangkad ang puhunan, pinakita niya na may laban din ang mga hindi binayayaan ng height. Ang kailangan mo lang, malaking puso at malaking pangarap. Malahigante ang laban. Pangalawa, nagdala siya ng awareness sa sports science. Dati, ang training sa Pilipinas madalas puro puso lang, tibay ng loob, galing. Pero sa kwento ni Carlo, nakita natin ang importansya ng science. Yung tamang pagkain, tamang tulog, mental conditioning, injury prevention. Hindi na to basta-basta lang. May sistema na, may plano. Dahil sa kanya, mas naging bukas ang isip ng mga atleta at coaches sa Pilipinas na kailangan nating i-level up hindi lang ang training kundi pati ang science sa likod nito. At panghuli, at ito ang pinaka-importante para sa ating lahat, Noypi. Nag-iwan si Carlo ng isang simpleng aral, isang formula na pwede nating gamitin lahat kahit hindi tayo atleta. Focus plus routine equals results. Ulitin ko. Focus. Dagdagan mo ng routine. Ang resulta, panalo. Hindi siya naging world champion dahil sa isang milagro. Naging world champion siya dahil sa libu-libong oras ng pag-ulit-ulit sa gym. Dahil sa daan-daang beses na pagtanggi sa party kasama ang barkada para lang matulog ng maaga. Dahil sa pagpili sa boring na routine kesa sa exciting na distraction. Sa simpleng salita, pinili niya yung hirap araw-araw para makamit yung gloria na panghabang buhay. Kaya sa susunod na makita nyo si Carlo Yulo na lumilipad sa ere, wag lang nating palagpakan yung galing niya. Alalahanin natin yung kwento sa likod ng bawat ikot at bawat landing. Yung sakripisyo ng pamilya, yung kalungkutan sa Japan, yung mga injury na halos sumira sa pangarap niya. Alalahanin natin na yung taong nakikita natin, hindi lang siya produkto ng talento. Produkto siya ng sistema, ng sakripisyo at ng mindset na hindi sumusuko. Mula sa sahig ng isang parke sa Malate hanggang sa sahig ng world stage, si Carlo Yulo ay patunayan na kahit gaano ka pakaliit, basta't malaki ang iyong laban at tama ang iyong routine, walang imposible. Ayos, di ba?